Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong magkaroon ng ipahayag ang aking opinyon. Mag-comment sa mga nangyayari sa ating lipunan. Lalo na yung mga taong nasa Kongreso ngayon. Ang gusto kong bigyan ng pansin natin, ang pakikipagtunggali ngayon ng mga komunista ay hindi na lamang sa armed conflict laban sa ating gobyerno, kundi sa pamamagitan ng politika. Mulat sa pulpa, ang komunista ay nagdudulot na ng kaguluhan sa ating bansa. At yan ay hindi natin may tatatwa. Na hanggang ngayon ay naglalaban ang mga sundalo natin laban sa mga MPA sa kabundukan. Wala na sila sa syudad, kundi nasa Kongreso na sila. Ang mga komunista na nasa Kongreso ay lumilikha ng kaguluhan. Ito'y ayon sa aking opinyon. Bakit? Ang nililikha nilang kaguluhan ay ang paggamit sa saligang batas natin na impeachment sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno at sa mga posisyon na nasa ilalim ng impeachment para sila ay maalis sa kanilang pwesto. Ngayon, nakita nila ang Vice President natin na si Sara. Kanya doon sila tumutok upang gamitin nila si Vice President Sara na maaaring magtagumpay sila kung maaalis nila ang Vice President natin, ay maaaring ito'y lumikha ng kaguluhan sa ating bansa. Dahil sa napakaraming supporter ni Sara Duterte na ating pangalawang Pangulo. Sa kabila na ang COA, ang Commission of Audit ng ating bansa, ay hindi lang naman ang OBP at DepEd ang sinulatan, kinu-question ang kanilang paggastos ng pondo ng kanilang mga departamento. Mahigit 400 opisina ng gobyerno ang sinulatan ng COA upang magpaliwanag kung paano nila ginastos ang pondo sa kanilang ahensya. Bakit ang Office of the Vice President lamang at ang DepEd ang kanilang pininturya at isinalang sa tinatawag na Quadcom, o sabi nga ng iba, Tuwadcom, dahil ang mga bumubuo niyan at ang mga chairman niyan ay hindi naman mga abogado, at ang mga member niyan kasama na ang mga komunista na naging Congress o naging congressman at congresswoman. Ngayon, ang kanilang idinidiin, bagamat hindi pa napapatunayan na nagkasala nga ang Vice President, ay kanila nang pinagsisikapang palabasin, palitawin na ito ay nakagawa ng kasalanan. Ano ang kanilang pinagbabatayan? Ang kanilang move bilang political motivation. Hindi ang report ng COA. Wala pang pinalalabas ang COA na ang Vice President ay lumustay nga ng milyong-milyong piso sa pondo nila. Hindi na sila nakapaghintay. Ang ginawa nila ay gumamit sila ng mga kasangkapan. Sila rin ang umuusig sa Kongreso, sa Vice President, at sila pa rin ang nag-file ng impeachment complaint na ang mga ebidensyang gagamitin ay ayon din sa mga pag-iimbestiga nila sa Kongreso. So ano ang nililikha nito?
Yan ba ang tinatawag na justice? Ni hindi nga nila alam ang kahulugan ng due process of law. Na ang isang tao na akusado sa isang usapin, hanggat hindi napapatunayan na ito'y nagkasala beyond reasonable doubt, ay dapat na ituring na inosente. Pero sa kanila hindi. Ang gusto nila, tanggalin na sa pamamagitan ng impeachment complaint sa Kongreso. So, di ba panggugulo na yan? So, pag-aralan natin mabuti. Limiin natin mabuti ang kanilang pinagagawa. Yung trabaho ng COA, sila na ang gumagawa sa Kongreso. Violation yan ng saligang batas. Ang inaatasan o binibigyan lamang ng mandatos ng saligang batas ay ang COA ang siyang dapat mag-imbestiga sa anumang gugulin ng alinmang departamento ng gobyerno. Hindi yung kayong mga kongresista dyan sa TWADCON ang nag-iimbestiga. Labag yan sa saligang batas. Wala kayong karapatan mag-imbestiga ng gastusin ng isang department ng gobyerno. Ang COA ang dapat mag-imbestiga dyan. Mandatos nila yan. Huwag kayong makialam. Do not encroach with their mandate. Dahil sa inyong personal na ambisyon o politika, pinakikialaman ninyo pati trabaho ng iba. Due process of law, pag-aralan ninyo. Como ang mga chairman ay hindi naman mga abogado, at ang ilang mga membro hindi rin abogado, nagdudunong-dunungan ang mga ito na hindi naman abogado. Lumalabas tuloy na kayo mga abogago. So, tumigil na kayo. Huwag niyong guluhin ang Pilipinas. Itaguyod ninyo ang kapayapaan. Ano sabi ng ating Pangulo ng Pilipinas? Ang impeachment ay pag-aaksaya lamang ng panahon. Mayroong dapat na unahin ang mga leader ng gobyerno natin na siyang kailangan maisaayos. Lalo na ang mataas na bilihin ngayon sa merkado. Umiiyak na ang taong bayan sa presyo ng mga bilihin. Sipin mo, isang pirasong kamatis, 20 hanggang 30 pesos. Ang isang piraso ng sili, yung bill paper, yung maaabot na ng 50 hanggang 100 piso, isang piraso. Ang bigas, asa na ang 20 pesos na isang kilo na pangako ng gobyerno? Nahanap ng mga tao yan. Magkano na ang bigas ngayon? Maawa kayo sa mga Pilipino. Yan ang dapat ninyong unahin. Yung departamento ng food production, ang agriculture department. Ngayon, sinasabi din ninyo na pulpul na yung education natin dahil sa pamumuno ni Vice President Sara. Patunayan yung pulpul nga ang edukasyon natin. Ang dapat sabihin, kinakailangan sangkapan ang DepEd ng sapat na budget upang maitaas ang kalidad ng pagtuturo nito. Anong ginawa ninyo? Binawasan ninyo ang budget ng edukasyon. Labag yan sa saligang batas. Ang mataas na budget ibinigay ninyo saan? Sa mga project ng government, samantalang ang saligang batas ang nagsasabi na dapat ang pinakamalaking budget ay ukol sa edukasyon, sa DepEd, upang ang ating mga kabataan ay mahubog at maihanda sa kinabukasan, sapagkat sila ang pag-asa ng ating bansa. Sila ang papalit sa inyo.
Anong pinagagawa ng iba? Yung UP, pinasok na ng komunista. Saan nang gagaling ngayon ang mga nare-recruit na MPA? Hindi ba sa UP? Bini-brainwash ninyo ang mga estudyante sa UP at sa iba't ibang eskwelahan ng ating bansa. Pilit nyong kinukumbinsi na sila ay mag-aklas laban sa gobyerno. Kapayapaan ba yung mag-aklas laban sa gobyerno? Unahin muna ninyo ang mga pangunahing bagay na isasaayos sa ikabubuti ng ating bansa. Ang makikinabang ay ang mamayang Pilipino. Hindi yung pamumulitika ang inyong ginagawa. At lumilikha kayo ng kaguluhan sa ating bansa. Di ba ninyo alam na may mga supporters ang mga Duterte laban sa mga maling hakbang na gagawin ninyo? Impeachment agad, hindi pa napapatunayang nagkasala ang tao. Ano yan? Yan ba ang katarungan nyo? Yan ba ang justice? Tapos sasabihin ninyo, walang justice, walang kapayapaan kapag walang justice. Ang justice ninyo hindi naman justice, kundi pagliliko ng katarungan. Katarungan ba yang hindi pa napatunayan nagkasala, gusto niya ninyong tanggalin, gusto na ninyong hatulan? Hindi ba kayo mga bobo? Nasasabi ko yan sa sarili kong opinyon. Dahil ang mga ginagawa ninyo nakahayag sa publiko. Napapanood at nalalaman namin ang inyong mga move. Hindi sa ikabubuti ng ating bansa. Kunwari, kailangan na ang mga corrupt officials ay dapat maparusahan. Bakit si Vice President Sara lang? Paano yung iba? Na ang paglustay sa kanilang mga pondo ay mayroong question. Bakit hindi nyo tinatanong? Bakit hindi nyo inuusig? Bakit hindi nyo sampahan ng impeachment yung ibang mga departamento ng gobyerno na bilyon-bilyon ng mga pondo na may questionable ang COA? Magpakatotoo kayo, hindi nyo kami kayang bulahin, hindi kami mga mangmang, hindi kami mga bobo na katulad ninyo. Yan lamang po. Sana matauhan kayo. Nagkaroon na ng mammoth rally ang INC. Magising kayo. Baka kayo ang harapin yan sa bandang huli. Magtago kayo sa saya ng inyong mga magulang. Kakainis kayo. Hindi kayo para sa bayan. Para kayo sa mga komunista. Komunistang bansa. Gusto nyo masakop ata ang Pilipinas ng komunistang bansa na tulad ng China. Ano kayo? Siniswerte?